Good morning na Pangasinyans! Kamusta kayong lahat? I hope everybody is doing well. So ngayong Wednesday, ang pag-uusapan natin ay all about sore throat o yung pananakit ng lalamunan. Sa panahon ngayon, lahat tayo ayaw natin magkaroon ng ganitong uri ng nararamdaman. Kasi nga, alam naman natin na isa to sa mga unang sintomas ng COVID-19. Kaya nga madalas ako makarinig sa mga kakilala ko pagka masakit yung kanilang lalamunan. Lagi nila sinasabi, ang sakit ng lalamunan ko, parang dry. May COVID na ata ako. Imbis na sabihin nila na ang sakit ng lalamunan ko, may sore throat yata ako, ang una nilang nababanggit may COVID na ata ako. Hindi naman natin sila masisisi kasi nga, dahil sa pandemic na to, mas naging alerto tayo sa mga ganitong uri ng nararamdaman. Kaya nga, mas magandang mapag-usapan natin kung ano ba yung sore throat, ano ang kanyang cause, symptoms, treatment, at kung kailan dapat mag-alala pagka meron ng ganitong nararamdaman. So una, define muna natin kung ano ba yung sore throat. Sore throat is the inflammation of the pharynx which is located at the back of the throat. Yung mga medical doctor, pagka nag-diagnose, ang tawag nila dito ay pharyngitis. Pamamaga ng lalamunan, parang tonsillitis, namamagang tonsil. Ang suffix kasi na itis sa mga medical practitioner, ang ibig sabihin nun ay inflammation o pamamaga. So, kaya nga, iwasan na natin mga dear student, yung mga salitang, ang sakit ng lalamunan ko, may tonsil ata ako. Remember, lahat tayo may tonsil. Ang pinagkaiba lamang, siguro yung sa'yo ay maga at yung sa akin ay hindi, kaya ikaw ay merong tonsillitis. So, malinaw yan ha. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura ng loob ng ating bibig para alam nyo yung parte na titingnan nyo pagka merong namamaga doon. Dito sa image na to, yung dalawang bilog sa gilid ng ating bibig, yan yung tinatawag na tonsil. At yung parang daliri sa gitna, yan naman yung tinatawag na uvula o tilak-tilaukan, sabi ng mga lola natin. Compare natin dun sa throat na merong pamamaga. Kung makikita nyo yung dalawang tonsil sa gilid, malaki, talagang magang-maga siya. Yun nga palang parang wall sa likod ng uvula, yan yung tinatawag na pharynx. So, papakita ko rin sa inyo kung ano yung image ng pharynx. Ang pharynx kasi is divided into 3 sections. Una, yung nasopharynx na konektado sa ating nasal cavity. Mula dun sa likod ng ilong, papunta dito sa pababa sa ating throat. Susunod yung oropharynx na konektado naman sa oral cavity. At yung huli, yung hypopharynx na konektado naman sa larynx, esophagus, and trachea. In order to properly treat a sore throat, it is important to identify first its cause. So, ang common cause naman ng isang sore throat ay una, virus or viral infection. Pagka viral ang cause, gumagaling naman to ng kusa within few days with the help of supportive treatment na mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yun. So, ito yung mga virus na nagdadala ng sipon, ng ubo, ng trangkaso, at ang mga tawag sa virus na to ay adenovirus, rhinovirus, yung mononucleosis. At syempre, wag natin kakalimutan yung coronavirus. Kaya nga, isa sa mga sintomas ng COVID-19 is sore throat. Second, sa mga dahilan kung bakit ka may sore throat, bacterial infection. Sa bacterial infection, same symptoms lang. Ang pinagkaiba lang, mas malawak yung sakop na pamamaga. Mas madalas namamaga din yung uvula, yung iyong tonsil, yung iyong dila, at yung pharynx mo. Kung sa viral infection, nare-result to ng kusa, pag bacterial infection na, kailangan mo na dito ng antibiotic. So, kailangan mo na magpunta sa doktor para maresetahan ka at mabigyan ka ng proper treatment to prevent complication tulad ng kidney inflammation and rheumatic fever. So, ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng bacterial cause and viral cause. Sa bacterial cause, makikita mo maga yung uvula, may makikita kang whitish spot,
maga rin yung tonsil, maga at mapula yung pharynx. Yung dila mo, may makikita kang gray at whitish spot din. Compare sa viral infection, namamaga lang yung tonsil and throat. Isa pang dahilan kung bakit sumasakit ang lalamunan ay yung allergy. So pagka ikaw ay may allergy at na-trigger ng allergen tulad ng pollen, ng dust, yung immune system mo naglalabas yan ng chemical na nagkokos ng mga sintomas tulad ng nasal congestion, yung watery eyes, yung sneezing o yung bahin ng bahin. At ang tawag sa kondisyon na ito ay post-nasal drip. Yung excess mucus sa iyong ilong, maaaring dumalo yan dito sa nasopharynx. Di ba sabi ko nga kanina, ang nasopharynx ay konektado sa nasal cavity. Matatagpuan sa likod ng ilong, yung excess mucus maaaring dumaloy dito sa likod ng ilong papunta sa lalamunan na nagkokos ng irritation, kaya nagkakaroon ng sore throat. Next is dry air. Ang dry air, konektado yan sa allergy. Pagka kasi congested ang iyong ilong, ang tendency, hihinga ka sa iyong bibig na nagiging dahilan ng panunuyo ng ating lalamunan. So, yung iba gumagamit ng humidifier pagka talagang congested na yung kanilang ilong. Next is smoke and chemical. Pagka tayo nakalanghap ng sobrang usok, lalo na pagkagaling sa sigarilyo, sumasakit yung lalamunan natin kasi nai-irritate yung mga sensitive tissue sa loob nito. Kaya nga diba pagka sobra talaga yung nalanghap nating usok, nauubo tayo ng ubo kasi nga irritated na yung ating lalamunan. Next is muscle strain o yung repeated use of vocal cords. Isang halimbawa dito ay yung mga singers na kumakanta ng mahabang oras, yung mga sumisigaw ng malakas, yung mga teachers nyo na nagde-discuss sa inyo ng let's say 3 consecutive hours, 3 section per hour sa ika-4 na oras, I'm sure masakit na yung lalamunan ni teacher. Next is GERD o yung gastroesophageal reflux disease. Ito yung kondisyon na kung saan yung stomach acid ng may GERD umaakyat pataas, paangat sa esophagus and throat na nagiging dahilan ng irritation kaya nagkakaroon sila ng sore throat. Huli ay yung tumor. Naturally, pagka meron kang tumor sa lalamunan, sasakit talaga yan o makakaramdam ka ng pananakit. So, paano ba nalalaman ng isang doktor o ng isang espesyalista kung ang iyong sore throat ay due to viral or bacterial infection? Pagka viral infection, physical assessment lang, physical examination. Titingnan lang ng doktor yung loob ng bibig mo, malalaman na niya kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mga treatment na dapat na ibigay sa'yo. At pagka naman siya ay naghihinala na baka bacterial infection ang naging dahilan ng yung sore throat, nagre-request siya ng throat culture o yung tinatawag na swab test. Blood test naman pagka naghihinala siya na ikaw ay infected ng mononucleosis. At dahil na pag-usapan na natin yung cause o yung dahilan kung bakit may sore throat, pag-usapan naman natin ngayon yung sintomas nito. Ang sign and symptoms ng sore throat depende kung ano yung cause ng inflammation. Pero ang mga common sign nito ay yung pain or scratchy feeling sa throat. Ito yung feeling mo, gasgas yung lalamunan mo. Susunod yung difficulty swallowing, sore and swollen gland in the neck. Kaya nga pagka tayo ay kumukonsulta sa doktor at ang ating complaint pananakit ng lalamunan, chine-check ni doktor yung ating leeg dito sa may panga o sa ilalim ng panga para makita o masalat niya kung namamaga ba yung iyong gland dito. Next is yung red tonsil, syempre, white patches or pus in your tonsils. Yung susunod na mga babanggitin kong sintomas, kung ang isang tao ay nakakaranas ng ganito, it's better to consult a doctor or a specialist para mabigyan siya ng proper treatment. Ito yung severe sore throat, joint pain, difficulty opening of your mouth. Hindi lang basta nahihirapan lumunok nahihirapan ka ng ibuka yung bibig mo. Difficulty breathing, fever,
na natataas sa 38.5, painful stiff neck, blood in the saliva or phlegm, meron ka ng dugo sa iyong laway o sa iyong plema, sore throat that lasts more than a week. Ito yung masyado ng matagal yung iyong sore throat. At syempre, yung symptoms na hindi nag-i-improve after a full course of antibiotic. Pagka ganito yung sintomas mo o pagka ganito na yung nararamdaman mo, punta ka na sa doktor o kaya mag-follow up, check-up ka na kay doktor mo. Yung mga supportive treatment naman na nabanggit ko kanina sa unang parte ng ating pag-uusap, ito yung pwede mong gawin lalo na kung ang iyong cause ng sore throat viral infection. Una, pwede kang gumamit ng mga lozenges, ng spray or oral rinse. Rest, yan, kailangan yan. Kailangan meron kang enough rest. Gargle with salt. Ito, nakagawian na natin itong gawain lalo na yung mga lola natin, lagi sa ating sinasabi. Mag-gargle ka o magmumug ka ng may asin. Hindi talaga siya nakakagaling o hindi talaga siya yung gamot. Kaya lang, it can soothe the pain. Nakaka-decrease siya ng pain na nararamdaman. Next is hydration. Yan, importante, dapat hydrated ka. Take warm liquids. Ano ba yung mga halimbawa nito? Ito yung pwede kang humigop o uminom ng sabaw ng tinola. Yan, pwede yan. Siyempre, kung pwede kang mag-warm liquids, pwede ka rin ng cold treats. Cold treats ha, di ba kadalasan yung mga lola natin o yung mga nanay natin, pagka dumaing tayo na masakit ang ating lalamunan, ang sinasabi nila, huwag kang iinom ng malamig, may tonsillitis ka, bawal sa'yo yan. Pero actually, hindi naman kasi yung mga cold treats tulad ng ice pops, ice cubes, it can help, meron siyang soothing effect. It can help soothe the pain na nararamdaman mo. Siyempre, pwede ka rin namang mag-take ng paracetamol para sa iyong fever. Just remember, treat your sore throat as a warning sign ng impending illness tulad ng sipon, ng ubo, ng trangkaso. So, protect yourself. Protect others by wearing a mask, especially when you're not feeling well. Sana kahit nawala ng pandemic, i-maintain natin yung ganitong pag-uugali. And always wash your hands. Boost your immunity by taking your vitamins and eating healthy foods. So next time, pagka meron kang nararamdaman na sore throat o pananakit ng lalamunan, wag muna sanang isipin na baka ikaw infected na ng COVID-19. Kasi baka maging dahilan pa to o maging cause pa to ng iyong anxiety, ng panic. At in worst case scenario, baka hindi ka pa makatulog sa pag-iintindi na baka nga ito ay isang sintomas na o baka ikaw ay biktima na ng coronavirus. At maging resulta pa ng pagbaba ng iyong resistensya at tuluyan ka na nga magkasakit. Sana do the supportive treatment, punta kay doktor kung talagang iba na yung nararamdaman, huwag agad munang magpanik. So, yun lang muna. I hope nakatulong, nakapagbigay ng dagdag informasyon regarding sore throat. So, stay healthy, keep safe, and God bless!